Magandang gabi, ako si Dexter Ganibe. Ako naman si Meiji Cruz. Sama-sama nating tutukan ang mga galaw at desisyon ng ating mga politiko na may epekto sa ating mga Pilipino. Ito ang Politico Nightly. Pinakamakapangyarihang pamilya sa bansa idinawit na ni Zaldico sa korupsyon. Dating kongresista, naging battlefield enemy na nga ng administrasyon. PBBM bina-blackmail daw ng kampo ni Zaldico. Abogado ni Ko, dumipensa. Gusto kong malaman mo, Zaldi, makakansila pa rin ang passport mo. Hindi ka na makakatakas sa hustisya. Koneksyon ng tinawag na Angara 5 sa issue ng flood control project, alamin sa ating exclusive report. Representative ng mga kabataan sa Kongreso haharap sa ating Politico on the Spot. At makihula sa bigating official na naging matalino sa pera. Nakobrang kickback, ininvest sa mamahaling property dahil na rin sa utos ng kanyang secret lover. Tiniyak ni House Appropriations Chair Mika Swansing na walang anumang secret insertion sa 2026 national budget na ipinasa ng Kamara. Ito ay kasunod ng bintang ni dating Ako Bicol Representative Zaldico na sinubukan umano ni Pangulong Bongbong Marcos na magpasok ng 97 billion pesos na flood control funds sa 2026 budget. Git ni Swansing, bukas sa publiko at live stream ang lahat ng pag-amyenda ng House Budget Review Subcommittee. Halos 20 oras umanong makikita ang proseso ng pagpapasok ng institutional amendments, kaya imposibleng may ninja insertions. Tiniyak din ni Swansing na magiging transparent ang paparating na Bicameral Conference Committee sa Senado at Kamara. Target na magumpisa ang BICAM sa ikalawang linggo ng Disyembre. Halos lahat na nga o halos ilahat na nga ni dating Ako Bicol Representative Zaldico ang miyembro ng First Family bilang mga utak ng korupsyon sa bansa. Dahil matapos ang mag-amang PBBM at Sandro, si First Lady Liza naman ang isinangkot sa pagtaas ng presyo ng sibuyas at bigas sa bansa. Si Ivy Reyes sa ating Politico Update. Ang pinakamakapangyarihang pamilya umano ang may kontrol sa monopolyo. Iyan ang pinakabagong aligasyon ni resigned Congressman Zaldico ilang oras lang matapos ang pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos na bina-blackmail umano ng kampo ni Ko ang gobyerno kapalit ng hindi pagkakansela ng passport nito. Kung matatandaan ninyo, noong 2022, nagkaroon po ng investigasyon sa Kamara na pinangungunahan ni Congressman Toto Swansing dahil sobrang taas ng presyo ng sibuyas. Umabot ng 600 pesos kada kilo. Gayong dapat ay nasa 80 pesos lang. Doon lumabas ang pangalan ni Martin Araneta bilang isa sa mga nasa likod ng kontrol sa importasyon ng sibuyas. Ang First Family umano ang nasa likod ng pagpapatigil ng investigasyon sa pagtaas ng sibuyas, bigas, isda at asukal. April 2024, una nang itinanggi ni First Lady Liza Araneta Marcos na may kinalaman ang kapatid niyang si Martin Araneta sa pagsasmuggle ng sibuyas sa merkado. Ayon kay FL, hindi na kailangan gumawa pa ng kapatid niya ng ganitong modus dahil mayaman naman na ito. Dagdag pa ng unang ginang, pinondohan pa raw ni Martin Araneta at ni China-Philippines United Enterprises President Michael Ma ang kanilang eleksyon, kaya malabong may katotohanan ang paratang laban kay Martin. Sa bagong video ni Ko, pati si Majority Floor Leader Sandro Marcos kasama sa umano'y pagpigil sa mga investigasyon na maaaring magdiin sa kanyang ina. Ivy Reyes, Billionaire News Channel. Tinawag na total baloney at script na pwedeng pang Netflix ni Agriculture Secretary Francisco Tio Laurel ang mga panibagong aligasyon ni dating Ako Bicol Representative Zaldico. Partikular na tungkol sa mga desisyon sa taripa ng agricultural products. Sa isang statement, diretsahang pinabulaanan ng kalihim ang mga banat ni Ko at sinabing kaduda-duda ang mga istoryang binigay nito sa kanyang video series. Hindi niya si Ko ang point person sa mga desisyon sa sektor ng agrikultura para palabasin niya na siya ang tila nagdidikta sa mga pulisiya.
Tuloy ang pagkansela sa passport ni Zaldico. Ito ang giniit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. matapos umanong tangkain ng kampo ng dating Ako Bicol representative na i-blackmail ang pamahalaan. Ayon sa Pangulo, lumapit sa kanyang abogado ni Ko para makipagnegosasyon na huwag kansilahin ang passport ni Ko, kapalit ng pananahimik nito online. Pero paglilinaw ni PBBM, hindi siya nakikipagnegosasyon sa mga kriminal. Kahit maglabas ka na ng video ng lahat ng kasinungalingan mo na pag-destabilize sa gobyerno, gusto kong malaman mo, Saldi, makakansela pa rin ang passport mo. Hindi ka na makakatakas sa hustisya. Nananatiling pinaghahanap ng otoridad si Ko matapos ilabas ang arrest warrant laban sa kanya. Sinabi pa ng Pangulo na isusumite na ng DPWH at ng ICI sa Ombudsman ang mga ebidensyang nagrekomenda ng mga kasong plunder, graft, bribery at conflict of interest laban sa 8 mambabatas. Samantala, umabot na rin sa 12 billion pesos ang na-freeze na assets ng mga umuusbong na person of interest sa flood control probe. Kasama na rito ang mga bank account, insurance policies, mga sasakyan, real estate properties at air assets. Umpisa lang po ito. Mas marami pong asset ay mafo-frozen para maibalik ang pera ng tao sa kanila. Ito po ang aming pangako that the money of the people will be given back to the people. Nalusutan na ni dating Senate President Cheese Escudero ang kinakaharap niyang election violation sa COMELEC. Ayon sa COMELEC, wala silang nakikitang paglabag sa umano'y 30 million pesos na donasyon na tinanggap niya mula sa construction magnate na si Lawrence Lubiano. Ayon sa resolusyon ng COMELEC, walang kahit anong ebidensya ng paglabag sa batas si Lubiano o si Escudero dahil personal donation daw ang binigay ni Lubiano at hindi donasyon ng korupsyon. Sa kabila ng katotohanang may mga aktibong government contracts ang Centerways habang tumatakbo si Escudero noong 2022, kabilang na ang 111.7 million pesos na flood mitigation project sa Sorsogon, hindi raw napatunayang ginamit ang donasyon para i-circumvent ang batas. Tinawag ni Senate Deputy Majority Leader Risa Hontiveros na dishonest at sinungaling si Information and Communications Technology Secretary Henry Aguda sa kasagsagan ng deliberasyon ng budget ng kagawaran. Tinanong kasi ng senadora kung bakit ang lumang Implementing Rules and Regulation o IRR ng Government Procurement Act ang ginamit na basehan sa isinagawang bidding para sa supplier ng SIM card ng Bayanihan SIM Project. Ikinatwiran ni DICT Secretary Henry Aguda sa pamamagitan ng sponsor ng kanilang panukalang budget na si Senator Gatchalian. Wala pang IRR noon ang bagong government procurement law, kaya ang lumang batas ang kanilang ginamit. Pero nang sabi ni Hontiveros na Pebrero pa na nailabas ang IRR ng bagong batas, ikinatwiran naman na hindi pa nag-take effect ang bagong bidding forms ng bagong batas. Bagay na ikinagalit ng mambabatas. Their interpretation is wrong. Wala naman po sa pagsasabatas na pagkatapos ng mailabas natin ang batas, pagkatapos ma-issue ng executive ang IRRs, kailangan may tamang forms pa para lang sundin ang batas. And again, with all due respect, Mr. Chair, therefore their answer to my question earlier was simply dishonest. The IRRs of the new law had been promulgated 5 months earlier before they wrote the letter. Dahil dito, pinagsusumite ng position paper ang kagawaran kaugnay ng issue. Sabi ni Hontiveros, maganda ang layunin ng proyekto pero kailangang lahat ng proseso ay nasa batas. Pinakakasuhan na ng ICI ang 8 mga tinaguriang contractors sa bansa. Pero nasabing mga personality, todo deny pa rin sa kanilang connection sa maanumalyang flood control project. Si Ian Maghanoy sa ating Politico Update. Kapwa nagbigay ng kanilang pahayag ang 2 sa 8 congressmen na formal na kinasuhan sa ombudsman dahil sa issue ng ghost infra projects. Ayon kay Cagayan Congressman Joseph Lara, wala siyang anumang kinalaman sa JLL Pulsar Construction na pinangalanan bilang isa sa mga kumpanya na sangkot sa maanumalyang infra projects. Si Oswag Ilonggo Representative James Allen Jr. naman, iginiit na malinis ang kanyang konsensya pagdating sa issue.
Inirekomenda ng ICI sa Ombudsman ang pagsasampa ng kasong kriminal laban kina Lara at Ang, kasama sina dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico, CWS Party List Representative Edwin Garbiola, Bulacan 2nd District Congresswoman Agustina Pancho, Surigao del Norte 1st District Congressman Francisco Matugas, Tarlac 3rd District Representative Noel Rivera, Pusong Pinoy Party List Congressman Jeremy Nisay. Dahil ito sa umaray direktang kaugnayan ng mga nabanggit bilang mga kontratista ng gobyerno. Ayon kay ICI Chairman Retired Justice Andres Reyes Jr., ang rekomendasyon ay alinsunod sa mga ebidensyang nakalap ng komisyon laban sa mga tinaguriang kontraktor. Sinuri ng Billionaire News Channel ang background ng ilang kongresista at mga kumpanyang naiuugnay sa mga ito. Ang FS Co-Builders Supply ni Zaldico nakakuha ng 5.3 billion pesos worth of DPWH contracts sa Bicol Region, Metro Manila at Cebu from 2020 to 2025. FS ko lang yung nakalagay sa referral ng ICI. Hindi pa kasama yung SunWest at Hightone na connected din sa mga ko na kung susamahin, aabot sa 100 bilyong piso yung nakubrang kontrata sa pamahalaan mula 2016 hanggang 2025. Si Edwin Gardiola naman una nang iniulat ng Billionaire News Channel na nakakuha ng 30.1 billion pesos worth of DPWH contracts sa pamahalaan mula nang maupo siya sa Kongreso noong 2022. Si James Ang Jr. naman konektado raw sa IBC International Builders Corporation at Allencon Development Corporation na nakakubra ng mahigit 37 billion pesos worth of DPWH contracts sa Region 5 mula 2016 to 2025. Una na rin siyang nabanggit sa affidavit ni former Batangas 1st District Engineer Abelardo Calalo, ang DPWH engineer na ipinahuli ni Congressman Leandro Leviste. Ayon kay Calalo, si Congressman Ang daw ang nag-utos sa kanya na mangolekta ng kickback mula sa mga kontraktor sa Batangas. Samantala, naiguugnay naman si Representative Nisay sa JVN Construction and Trading, si Pancho sa CM Pancho Construction Incorporated, si Lara sa JLL Pulsar Construction Corporation, si Matugas sa Boometrics Development Corporation at si Rivera naman sa Tarlac 3G Construction and Development Corporation. Patuloy na bubusisiin ng Billionaire News Channel ang mga kumpanyang kadikit umano ng mga kongresistang ito sa mga susunod na araw. Ayon sa ICI, nasa 1,300 na mga kahinahinalang kontrata ang nai-award collectively sa mga nasabing kongresista simula 2016 hanggang 2024. No member can be financially interested in government contracts, franchises, or special privileges during their term. They're also prohibited from intervening in government matters for their own personal gain or where their office could influence the outcome. Bago ito, nauna nang nagpasabog si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ngayong araw kung saan plunder at graft cases din ang mga katarapin ng mga contractors. Sa isang video statement, sinabi ng Pangulo na handa na ang DPWH at ICI na magdala ng mga ebidensya sa Office of the Ombudsman laban sa kanila. Magrekomenda sila ng kaso ng plunder, anti-graft, bribery, conflict of interest sa 8 congressman na may-ari ng mga construction company na may proyekto sa DPWH. Umaasa si ICI Chairman Andres Reyes Jr. na sa pamilutang ng mas marami pang mga pangalan, marami pang makakasuhan dito sa flood control corruption scandal. Ian Maghanoy, Billionaire News Channel. Desperadong galawan. Ganyan tinawag ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro ang pahayag ni dating Manila Economic and Cultural Office Chairman Silvestre Bello III na tinanggal daw siya sa pwesto ni Pangulong Bongbong Marcos dahil tinanggihan niya ang alok ng Pangulo na 1 billion pesos para tumakbo sa Davao. Git ni Castro, kasinungalingan ang pinagsasabi ni Bello at kailangan daw niya itong patunayan. Patunayan nila po yan dahil ito na po ay mga desperadong galawan ng mga magkakaalyado para sirain ang Pangulo. Hindi po yan totoo. Binanata ng Malacanang si Vice President Sara Duterte matapos sabihin nito na handa na siyang humalili kung magbibitiw na si Pangulong Bongbong Marcos. Ayon kay Palace spokesperson Claire Castro, hindi katanggap-tanggap ang pahayag ng pangalawang Pangulo.
Unang-una po, ang Vice Presidente, hindi acceptable, it is not acceptable for a Vice President to anticipate the resignation of the President. Presidente na pinagsisigawan nilang bumaba sa pwesto. This is definitely a form of political destabilization. Pinapahina niya ang public confidence ng tao sa administrasyon. Dagdag pa ni Castro, ang mga pahayag ni Duterte ay nagdudulot ng higit na pagkagulo at espekulasyon na para bang inaasahan nitong maharap sa pag-alis ang Pangulo. Git ng palasyo, sa kabila ng mga panawagan para sa Transition Council o Junta, nananatiling fit and fully capable si Marcos na mamuno. Hindi makasisipot bukas si Senador Bato de la Rosa para idepensa ang 2026 proposed budget ng Department of National Defense na kinabibilangan ng Office of the Secretary, AFP at 5 pang ibang attached agencies. Sabi ni Senate Finance Committee Chairman Sherwin Gatchalian, nagpaabot-an niya si Senator Bato sa pamamagitan ng kanyang staff na hindi pa rin siya makadadalo ng sesyon bukas. Sabi ni Gatchalian, hindi binanggit ang dahilan kung bakit hindi makasisipot si Bato para idepensa ang budget ng mga nakatoka sa kanya ng mga ahensya ng pamahalaan. Pagtitiyak naman ni Gatchalian na siya na ang mag-sponsor at magdedepensa sa DND budget at iba pang ahensya ng gobyerno na nakatoka kay Bato. Sa mga ganito na nag-a-accept. Well, nagpaabot yung staff niya ng message sa amin na hindi siya makakapunta bukas at i-defend yung budget ng DND at PIDEA. So ako muna ang kini-question na mag-defend, being the chairman. So I'll sit in tomorrow to defend the budget of the DND. Andun naman ako, lahat naman ng budget hearing inupuan ko kahit hindi ako yung chairman of that subcommittee. So lahat yun inupuan ko. May mga meetings rin kami. So alam naman natin yung kanilang budget. Mula nang magbalik sesyon ng Senado noong November 3, no-show sa Senado si De La Rosa kasunod ng pag-ugong na may arrest warrant na umano siya mula sa International Criminal Court. Sa aming pagbabalik, representative ng mga kabataan sa Kongreso haharap sa ating Politico on the Spot. At the ship has sailed para sa Lenny for President, kaya't oras na raw para sa Risa Ira bilang bagong muka ng oposisyon sa 2028. Lenny out, Ontiveros in. Ito na nga raw ang pangposibleng maging mukha ng oposisyon sa 2028. Ayon sa longtime advisor ni former Vice President Leni Robredo na si Atty. Barry Gutierrez, close to zero ang tiyansa na tumakbo muli ang dating Vice Presidente sa pagkapangulo. Ako, if we base it on what she has been saying, if we base it on what she has been doing, especially since she got elected mayor, I think that's close to zero. Diba? I take her at her word that ang focus talaga niya ngayon is Naga. I can see that she enjoys doing the work. Si VP Leni naman has always been a person na ang pinaka-nai-enjoy niyang part ng being in government is working directly with yung constituents. Kita naman nyo yung mga picture na nasa Baguio, di ba? Nakalusong sa baha. That's really what she enjoys most. Diba? Yun talaga yung style of leadership niya. And I think she is able to fully express that as a local official in her hometown. Sa pag-urong ni Robredo sa National Arena, si Senator Risa Ontiveros naman ang itinuring ni Gutierrez na pinakahanda at pinakamalinaw na pwedeng mamuno sa oposisyon. Ako, I think that si Senator Risa is in a very, very good position. Because? Because she has had the most time the last 3 years to actually establish herself as a leader, as someone who delivers, as someone na matapang at merong advokasya. Git nila na the ship has sailed para sa Lenny for President, kaya't oras na raw para sa Risa Ira bilang bagong mukha ng oposisyon sa 2028.
Nilinaw ni AFP Chief General Romeo Browner Jr. ang kumakalat na fake news laban sa kanya, kasabay ng babala sa peligrong dulot ng umano'y nilulutong civil-military junta. Sa panayam ng On Point, ang Billionaire News Channel, diretsang sinagot ni Browner ang viral video call nila resigned Congressman Zaldico at former Speaker Martin Romualdez. Ang video na inilabas ni Congressman Kiko Barzaga na may pahayag pa ukol sa umano'y personal allowance increase. It is not a personal allowance. It is the subsistence allowance of all the soldiers. Nung pong kasing 2023, yung ating Pangulo, tinanong niya ako, how can we help our soldiers? Sabi ko, sir, probably we can increase the subsistence allowance of our soldiers. Kasi yung 150 pesos kada araw para sa pagkain po ng ating mga sundalo, hindi na sapat yun. So sabi ko, maybe we can increase it. So, to how much? And then nagsabi lang ako, 350 sir, 350. And then when we computed yung cost ng mga pagkain ngayon and the calorie requirement ng mga sundalo, 380 plus yung requirement po namin. So, renound off natin to 350. And then, of course, dadaan ito sa Kongreso dahil sila po yung magbabudget. At yun nga po, na pagbigyan tayo. Gate ni Browner, ang pagtaas ng subsistence allowance ay hindi loyalty payment at hindi makakaapekto sa profesionalismo ng AFP. Sa parehong panayam, binigyang diin ng AFP chief na China lang ang makikinabang kung matutuloy ang umano'y nilulutong civil-military junta o extra-constitutional moves. Ang kawawa po yung ating ekonomiya. Babagsak yung ating ekonomiya. Right now, even if we don't have this extra constitutional means, nakikita na natin, bumabagsak na. Our Philippine Stock Exchange, the peso is weakening already. It's 59 pesos to the dollar. And of course, on the foreign policy side, maaring magkaroon tayo ng mga sanctions. Talagang very, very strong yung stand po namin, Ma'am Pinky, that we will not agree to these calls for coup d'etat, for withdrawal of support. Because for us, ang pinaka-importante ngayon is the stability of our country. Sa Miyerkules, makikipagpulong si Browner kay Senate President Pro Tempore Ping Lacson para imbitahan ito sa Multi-Sectoral Governance Committee ng AFP. Fresh, fierce, and ready sa laban. Yan si Kabataan Party List Representative Rene Luis Co, na isa ring bagong muka ng progressive politics. Bago pasukin ang mundo ng politika, gumawa na siya ng ingay bilang isang lawyer activist. Maliban sa pagiging kinatawan ng Kabataan Party List, isa rin siyang assistant minority leader, kung saan isinusulong niya ang Students' Rights Bill, mental health laws, anti-OSEC measures, SOGI Bill at edukasyong tunay na libre. All-out din siya kontra korupsyon at political dynasties. Bit-bit daw niya sa kanyang mga laban ang kwento ng mga kabataang lumalaban para sa kinabukasan. Welcome sa Politico Nightly, Kong. Hello po. Maraming salamat po sa imbitasyon. Good evening, Kong. Ito, unang katanungan. Lumabas dun sa ICI investigation na may mga ghost project, may mga hindi natapos, may mga misuse ng mga flood control funds. And then, eto, billion-billion yung mga nawala. Ano yung malinaw na paninindigan ng Kabataan Party List dito sa nangyari sa ating pondo ng gobyerno? Ito ba ay negligence, incompetence, o talagang may systematikong corruption talaga sa gobyerno? Systematic corruption siya. Actually, yung pondo na to, isang napakalaking inhustisya na napupunta to sa ghost, substandard by design, flood control projects, sa infrastructure projects na malalayong delay, or at the end of the day ay hindi naman talaga mangyayari. When it could have went to education, social services, pampatayo ng ospital, pambigay ng oportunidad,
no? Pagtatayo ng industriya so that our youth don't have to go abroad just to eke out a living para makaprovide sa pamilya. No? So, lahat yon kung paano mas matiwasay yung buhay ng tao, ng kabataan, ng mamamayan, meron sanang solusyon. Napopondohan sana ang solusyon. Pero mas inaatupag pa ng political dynasties, mga nasa kapangyarihan, at especially Malacanang, yung tuloy-tuloy na cycle of corruption, keeping the youth and the Filipinos in impoverished conditions. Oo. So, sabi niyo sistematiko na instead na ibang proyekto sana na mas mapakinabangan, bakit sa tingin niyo nilagay sa mga flood control ito? At yun yung madaling makuha, na hindi madaling matrace, or paano po ba? Well, sa pinaka-essence niya, di ba? It's because the ones at top, the ones that are in power, want to continue to stay in power, and those in power already have, may mga malalaking businesses sila. Gusto nila patuloy na lumalago yung mga negosyo nila. No, they could be landlords, at gusto nila tuloy-tuloy na nakukuha yung rent from poor farmers without working para magbago yung kondisyon ng agriculture industry natin. They could be mga big businesses na ang business nila is to continue na nasa slave-like conditions yung poor workers natin, and hindi na yun magbago. And syempre, hindi nasasapat yung ganong conditions. Kailangan nilang mag-look elsewhere para patuloy na ilago yung kanilang kapital. And yung isang business, politics. That's so sad to say, no? Kasi politics isn't a business. It's service. Pero hindi kaya ibig sabihin nito na dahil maraming contractors? Yan, part of the picture yan. And actually, kami ang aggrieved. Dahil ang mga contractors, they're eating up space at the partyless system. Now, the partyless system is supposedly that platform for marginalized sectors like the youth, women, PWDs, etc. Pero instead, merong mga political dynasties or mga people with big sponsors that run in a platform, and ang sasabihin nila, we're for this sector, we're for this advocacy. Pero wala naman silang track record. Actually, for this Wednesday or this week, the Makabayan Bloc just filed the Genuine Party List Group and Nominee Bill, kung saan gusto natin hindi maging puwang yung party list system for political dynasties, big interests to take over it. At yung mga nandoon, mga genuine representatives ng marginalized sectors. So what are the measures po to make sure na they are the genuine representatives of a particular sector? Ano pong nilalaman nung panukalang batas niyo po na yun? Okay. So, marami siyang actually provisions. Pero siguro, una, merong salary cap. So, merong limitations sa kung tatakbo ka, hindi dapat mas malaki yung salary mo compared sa salary. Yes, yung mga nominee. Nang tinatanggap ng isang representative, di ba? So, pangalawa, kung ikaw ay may previous experience of being a governor, vice governor, mayor, vice mayor, or even a district congressperson, hindi ka pwedeng mag-run for representative. Kasi we're talking about representatives of marginalized sectors. If you've come from these positions of power, can we really say that marginalized sector ka, pinanggalingan? I think we should give that platform to, yung mga nasa may humble backgrounds and totoong representatives of marginalized sectors. Pero may Supreme Court decision na dyan, di ba? So, paano natin yung isang jurisprudence? Yung atong paglaom na case is exactly the reason why we're in this mess. Meron silang ruling na yung mga members ng mga marginalized sectors can choose kung sinong gusto nilang nominee. Ibig sabihin. So, other than that and other calculations and mga Supreme Court cases that affected and made this mess, ay ma-overturn na yun kasi may bill na ipapasa, and ang hope natin ay maging batas siya. And we'll work and we'll fight para maging batas siya. Para hindi na ito yung standards na pinagbabatayan natin. That is the
reason why we have a broken portal system in the first place. Kung gusto ko lang din balikan yung usapin ng systematic corruption dahil ito nga po ang President himself, Bongbong Marcos, ang nagbukas nung investigasyon dito sa mga flood control scandal. But then, habang tumatagal yung investigasyon, may mga calls naman ng kanyang pagbibitiw. As a kabataan representative and part of Makabayan Black, ano pong stand nyo dito? Ako, I can't blame the people for having these stances. I can't blame them na nawawalan sila ng tiwala sa gobyerno. I think that's a natural response. Kung ang nasa pinakamataas na positions in government mo ay embroidered in corruption scandals. Vice President Sara Duterte last year faced an impeachment complaint dahil sa katiwalian at abuse of confidential intelligence funds. President Marcos Jr. now, in supposedly sinimulan niyang campaign, ay kitang-kita na actually dawit siya. Sangkot siya. Lahat ng paturo sa kanya. Yeah. Pero sa tingin nyo kung dahil nga, di ba may nagsusulong na i-audit ang DPWH, dapat ba isama na ang Office of the President? Yes. Why? Actually, that is our stance since the 2026 budget cycle, which just finished. Sa amin, hindi po dapat binigyan ng parliamentary courtesy ang Office of the President, and historically din OVP din binigyan ito dahil ito lang ang iyong kinagawian. This is tradition. Yeah, it's been running for many years or decades already, di ba? Merong mga instances that hindi siya ini-extend, or nagkukusa yung Open OVP na sumagot ng questions from Congresspeople. During this time, may mga questions tayo, outstanding questions, on saan napupunta yung 4.5 billion pesos in confidential and intelligence funds ng Office of the President, which they continue to, not provide further information dahil confidential daw to. Or kaya, now we're finding out from a list na ni-release ni former Representative Zaldico na may 5.4 billion pesos in insertions from President Marcos Jr. himself daw for ASEAN. 5.4 billion only for meetings. Diba? So, hindi pa yun yung other expenses for, holding the entire ASEAN chairmanship. It's just meetings. So, sa atin, these are serious questions na kailangan sagutin ni President Marcos Jr. And therefore, kailangan ibukas yung investigation to even the Office of the Vice President. Nabanggit niyo po si Zaldico at nakaraan nga, may mga expose siya at ginawa niya pang ang 3-part series. Ano pong masasabi niyo rito? Kayo ba naniniwala kayo or meron din kayong parang doubt sa mga statements niya? At sa tingin niyo ba kailangan na talaga umuwi dito sa Pilipinas? Well, actually, ini-echo natin na kailangan niya talagang umuwi sa Pilipinas because these are very serious allegations. Meron tayong nakikita na convergence sa mga ibang mga sinishare din na accounts ni, for example, Yusek Bernardo and other witnesses that have said that Malacanang is not clean in this picture. So, kailangan niyang ibigay ang lahat ng alam niya. Hindi pwede yung in a video lang, and even mukhang may paglilinis din ng kamay niya of the whole affair. Yung credibility niya, may establish niya lang completely if he were to deliver it here. And syempre, hindi yung siya lang yung may hawak ng narrative, but lahat tayo. Alright. Also, Kong, you filed House Resolution 425 para imbestigahan po yung sobrang baba ng performance ng school building program sa ilalim ng Marcos administration. Ano po yung mga nakita niyong kumbaga red flags at sino yung pinaka may pananagutan sa mga delays na ito? It's really the number of classrooms. Merong average number of classrooms that are able to be built in a year. So in previous administrations, 8,000 going up to 9,000 yan. But here in the Marcos Jr. administration, it has slowed down. For this year alone, ilan lang? Wala mga nasa 4,000, give or take. That's like half na nawala at bagal. We actually asked
noong 2026 budget cycle, no, a few months ago lang, sa DepEd or sa DPWH, why has it slowed down like this? Bakit napakabagal? And ang sagot sa amin ay, kasi inuuna yung roads, yung bridges, baka inuuna yung flood control projects, which points to us no, a great misprioritization of the administration. No, they'd rather na unahin yung gantong hard pork barrel projects na nagiging source nga ng malaking kickbacks. And sinasantabi yung mga ilang ways paano ma-resolve yung education crisis. Yung tunay na pangangailangan ng ating mga kababayan. Diba? Kasi sa tingin, ang lumalabas kasi sa mga investigation po kung na mas maliit yung kickback kapag mga vertical structures. Kaysa sa mga... Siguro, when we say school, di ba, parang mas baka nahihirapan yung mga legislators, mga officials na mag-kickback doon. Kasi maliit nga lang daw eh. 5%, 10%. Compared to like, nakikita natin, no? Roads, pag roads and bridges and flood control, or even 50 farm to 25. to market roads, may mga ganun tayong reports. So ano po yung magiging hakbang niyo po? Para at least matiyak natin for 2026 na yung budget, ang tinawag na education budget, ang 2026, matugunan itong backlog sa mga classrooms. Well, una, no, may steps tayo sa higher education and then we have steps at the basic and secondary education. Sa higher, we are dismayed na despite the availability of supposedly na free up na 255 billion pesos from flood control, ay hindi pa rin nagawan ng paraan para yung state universities and colleges na may 25 billion in budget cuts ay napunuan. And syempre, sa basic and secondary education, nariyan pa rin yung napakaraming classroom deficit, 165,000. Even yung popondohan ng budget ng 2026 na around 20,000, while malaki siyang step from yung 8,000 before, a far cry from the 165,000 na kulang. So there ought to be a national plan kung paano mas-streamline lahat ng pangailangan sa education throughout the country. Then iplano at budgetan. As it stands kasi may mga bills tayo na napapasa pero medyo may discretion and merong inputs from the local government units and congresspeople kung paano at saan ba talaga necessary. Well, that feedback is important. Kailangan din talaga siya i-synchronize ng national level and of course, for us, hindi dapat in a way that's commercialized, privatized, or ipapass mo yung burden to students, to parents, to Filipino families, kasi hindi babudgetan or kulang yung ibabudget ng government. Dapat government should really invest in the education of the youth. Alright. Speaking, may mga classroom backlogs nga tayo, Meron din po na may mga reports about youth impoverishment, maraming sa mga kabataan yung economic struggle ay personal. Pero ito po ay sinasabing structural din. So ano po yung panawagan nyo naman sa national government to address this issue? The impoverished conditions of the youth reflects the impoverished conditions of the Filipino people in general. Bakit ba nangyayari to? Because we don't have strong industries na nagbibigay sana ng jobs, opportunities for the youth. We're forced to seek it abroad. We're pushed to seek it abroad. Ang mga young farmers natin, they're forced to give up that trade because meron nga yung belief na nagsesement na hindi naman makakaunlad ang pagpaparticipate sa agriculture industry natin. Kasi magbubuhos na lang ng imports at sobrang konti lang ng mauuwi ng mga farmers. And sa level naman ng education, kung gusto mo maging teacher, walang sweldo. Kung gusto mo maging government employee, napakabarat din ng sweldo, etc. So, honestly, the solution to all this, we have to build strong industries. Kailangan mag-invest ng Philippines doon. Ang agricultural industry natin, kailangang pakinggan yung hinaing ng mga farmers natin, genuine land reform, support sa pagtatanim, at hindi yung hayaan na lang. And hindi lastly, po importasyon. Exactly. And, taasan yung sahod ng mga manggagawa and contractualization. Para these are the conditions
necessary para magkaroon ng development. Paano tayo magkaka-development if you're driving the youth away from our country? Yes. Ito, with the ICC's ongoing case on Duterte's drug war, maraming kabataan ang nagsabing, finally, accountability is happening. Para sa inyo, personal ba itong vindication bilang bahagi ng youth movement against human rights abuses? Yes, it's both personal and collective. Personally, I started this journey of being more involved in politics because when I was an undergraduate student, wala tayong choice. Wala kaming choice. Kasi may mga kapwa kaming kaibigan na hindi lang red tagging ang hinarap, no, kamatayan ang hinarap for their advocacies. No? So, to see that the fascist, the one in charge at the top of the war against the poor, murdering the poor, no, is facing accountability. But we're careful and we're aware that the fight is not over. Kasi ang developments, di ba, ay meron ng inayos na case yung council ni President Duterte na i-drop na yung charges. Yun yung recent development. Up until now, he is still seeking yung temporary release. No, even may mga ugong-ugong na permanently ay i-allow siya na umuwi. No? These are advancements in yung pagpapatuloy ng narrative ni President Duterte at pagharang ng accountability and justice for the victims of the war on drugs, yung victims ng war against the poor ni President Duterte. So tuloy-tuloy lang tayo. And habang kami ay natutuwa na may development, may progress, hindi pa kami nasasapatan. So, ano po yung gusto ninyong ma-achieve para for you maging sapat or ma-satisfy po yung justice and accountability for you? Well, an ICC conviction. I'm aware it can take years, pero that's why nakaantabay ang kabataan Willing dito. to wait. Exactly. And willing to fight for it. And of course, beyond that, domestic conviction. I hope and I work for a justice system na hindi isasantabi yung crimes against humanity, but is able to prosecute and persecute it here. Dahil nandun na, siguro mag-ano na lang, we trust yung sistema, yung paggulong ng justice system dun sa ICC. Yan, Maraming salamat po sa inyong oras, Kabataan Party List, Congresswoman Rene Co. Napasugod ang Makabayan Block sa ICI para igiit na ibasura ang executive session sa mga ginagawang flood control probe na nila'y tila hanggang papel lang daw ang commitment ng gobyerno sa sinasabi nilang transparency ng investigasyon. On paper lang ang commitment na may live streaming na totoo. Dahil ano bang inaasahan natin? Ito ang banat ng Makabayan Block sa pamunuan ng Independent Commission on Infrastructure o ICI. Kasabay ng hiling nila na ibasura ang ipinatutupad na consent ng executive session ng mga sumasailalim sa investigasyon. Ilang mga personalidad na sangkot sa maanumalyang infra projects ay dumalo sa ICI, ngunit lahat sila humiling ng executive session. Ibig sabihin, hindi nagkaroon ng live streaming ang kanilang pagharap sa ICI. Ayon kay Akbayan Party List Representative Rene Co, importante ang transparency ng investigasyon para sa mga opisyal ng gobyerno. Habang merong nandyan yung regulation na kailangan ng consent ng sinumang sasalang sa hearing na siya ay magko-consent sa live streaming, gugustuhin ng masasalang na hindi ito ma-live stream. May paprotektahang reputasyon, may kung anumang ayaw sabihin na gagamitin sa kanya against him later on. Pero giit ni ICI Executive Director Attorney Brian Hosaka, kailangan sundin ang guidelines para naman mapangalagaan ang karapatan ng mga isinasailalim sa investigasyon. Alinsunod kasi sa panuntunan ng executive session at live streaming ng ICI, pinapayagang mag-request ang iniimbestigahang resource speaker ng closed-door meeting. Bagay na aaprubahan naman ng komisyon, lalo't kung may mga sensitibong impormasyong mailalahad na makakaapekto sa nagpapatuloy na ICI investigation. Dahilan para mag-test or naanya ang komisyon ng live stream. We have to follow the law also in other issuances of the courts, particularly the Supreme Court, wherein there are executive sessions that may be allowed
if there is legal and factual basis. In this particular case, the resource persons opted and asked for an executive session, which was granted by the court or by the ICI. They cited sensitive and private information that might be divulged during their testimonies, and the Commission saw it fit to allow an executive session. Sa ngayon, plano ni Alliance of Concerned Teachers Party List Representative Antonio Tino na sunod na paimbestigahan ito sa ICI si former Public Works Undersecretary Roberto Bernardo nang naka-online live streaming ang komisyon. Lalo't direktaan niyang may kaugnayan si Bernardo kay President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. bilang alleged bagman ni PBBM kaugnay sa korupsyon ng flood control na dapat rin anyang mga sunod na isailalim sa investigasyon. Ian Maghanoy, Billionaire News Channel. Kung noon loyal sa pamahalaan, ngayon isa na nga si Zaldico sa mga mortal enemy ng Administrasyong Marcos, lalo na't nagpapaulan na ito ng mga scoop sa sinasabing maanumalyang aktibidad sa palasyo. Si Ivy Reyes sa ating Politico Update. From loyal soldier to enemy on the battlefield, ganito ngayon ang naging takbo ng relasyon ni dating Congressman Zaldico at Pangulong Bongbong Marcos nang pumutok ang iskandalo sa flood control at budget insertions. Sa inilabas na liham ni Ko kay Marcos, inilarawan niya ang sarili at si dating House Speaker Martin Romualdez bilang mga tapat na tagapagtupad ng mga pangako ng administrasyon. Sa parehong dokumento, itinuro pa ni Ko ang ilang opisyal ng palasyo ang tinawag niyang mga alter egos ng Pangulo bilang salarin umano sa mga pagkakamali sa budget realignments. Matatandaan na kahit mismong ang dating Executive Secretary na si Lucas Bersamin, nabanggit na rin na alter ego ng Presidente ang kanyang cabinet members. Sa sulat ni Ko, nakadiin kina dating Senate President Cheese Escudero, dating Budget Secretary Amena Pangadaman at Justice Undersecretary Jojo Cadiz ang nangyaring pagpasok ng mga budget insertion. Sa unang pagkakataon, damay na rin ang Justice Department na pinamumunuan ni Ombudsman Boyeng Remulla noon, Department of Information and Communications Technology at Philippine National Police. Pinabulaanan ni Ko sa sulat ang mga paratang na nag-ugat sa House of Representatives ang budget anomaly dahil niwala raw isa sa Senado ang tumupad sa priority goals ng administrasyon. Paghihinagpis pa ni Ko, araw-gabi umano silang nagtatrabaho ni Romualdez para makamit ang campaign promises ni Marcos, pero wala naman sa mga gabinete nito ang tumutupad sa tungkulin. Ivy Reyes, Billionaire News Channel. Sa aming pagbabalik, barangay captain sa Davao binaril habang naka-live matapos mambatikos ng kapwa politiko. Makihula sa bigating official na naging matalino sa pera, nakobrang kickback ininvest sa mamahaling property dahil na rin sa utos ng kanyang secret lover. Iba-ibang ahensya, iba-ibang posisyon, pero iisa umano ang modus, ang malakihang insertions sa national budget. Sino-sino ba ang miyembro ng sinasabing Angara 5? Alamin sa exclusive Politico Update ni Hannah T. Angara 5 kung tawagin ng source ng Billionaire News Channel ang 5 kawani ng gobyerno na sangkot umano sa insertions sa national budget. Anya, den of thieves kung ituring ang mga ito dahil sa lawak daw ng sakop ng kanilang insertions. Malawak umano ang mga koneksyon ng mag-ama na former Senators Edgardo at Sonny Angara, kabilang dito ang mga nasasangkot ngayon sa flood control scandal. Una nang lumitaw ang pangalan ni DepEd Secretary Angara sa flood control mess dahil sa di umano'y deliveries ng 12% kickback ng projects na para raw sa kanya. Naging transaksyon daw ito ni flood control whistleblower Roberto Bernardo sa umano'y protege ni Angara na si dating DepEd Undersecretary Trigiv Olivar. Siya ang unang lumitaw na pangalang Angara Tide na nasangkot sa flood control mess at kalaunay bumaba na sa kanyang pwesto. Broads sina Angara at Olivar sa Sigma Rho fraternity. Ayon sa aming source, marami ring koneksyon si Olivar sa iba pang mga opisyal ng gobyerno, kabilang ang mga nasa DICT at DBM. Dati na rin daw nagtrabaho si Olivar sa Senado nung nabubuhay pa si late Senator Angara ayon sa aming source.
Naging kasamahan din nila noon si dating DBM Secretary Amina Pangandaman na bumaba na rin sa pwesto sa gitna ng flood control scandal matapos idawit ni dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico. Ayon kay Ko, si Pangandaman daw ang nag-arrange ng meeting kaugnay ng budget insertions na gagawin ni Ko para umano sa Pangulo na nasa 100 billion pesos. Ang ikatlong pangalan, ayon sa aming source, ay si Ronald Ang na naging kinatawan din ng Ako Bicol Party List. Magkasunod na nagsilbi sa Ako Bicol sina Ronald Ang at Zaldico noong 2019. Si Ang sa mga huling buwan ng 17th Congress at si Ko sa pagpasok ng 18th Congress. Si Ang ay ngayon TIEZA Director at dati siyang consultant sa opisina ni late Senator Angara. Taong 2008, naging VP din siya at Corporate Counsel ng SunWest Group of Companies, ang kumpanyang naiuugnay kay Ko at sa maanumalyang infra projects. Kasunod nito, saka na siya naging Ako Bicol Party List Representative noong 2019. Sabi sa kanyang corporate background, kasalukuyan pa rin siyang VP ng SunWest. Director din siya ng hotel companies na tied din kay Zaldico, kabilang ang Miss Cibis. Ika-apat ay si DBM Undersecretary Wilford Wong na ngayon nakatoka sa local government at regional operations ng DBM. Ayon sa aming source, bata ni Angara kung ituring si Wong. Naging bagman din siya umano ni Pangandaman sa insertion transactions. Una nang isiniwalat ng Billionario News Channel ang ikalimang pangalan na si Yusek Faye Condes Desagon ng DICT na di umano'y de facto secretary ng ahensya. Pero itinanggi nito ang pagiging bahagi ng sinasabing insertions mafia. Sabi ng aming source, malapit si Desagon sa ilang miyembro ng Sigmaro, ang fraternity din ni na DepEd Secretary Angara at Olayvar. Malapit din siya kay Pangandaman. Nang ikasal si Desagon noong 2018, spotted doon sina Olayvar at Pangandaman. Sinubukan naming kumuha ng pahayag mula kay Angara tungkol dito, pero pinre-empt nito ang storya namin. Kaninang tanghali, nagpaabot ng mensahe ang BNC sa kanya tungkol dito, pero hindi siya sumagot sa aming text. Kalaunan, nag-post si Angara sa kanyang X o Twitter account at ipinahayag na kaya raw nitong i-take ang demolition jobs. Pero wag na raw idamay ang patay na dahil hindi naman ito makakasagot. Hannah T., Billionario News Channel. Sinubukan din ng BNC na kumuha ng pahayag kina Pangandaman at Desagon pero wala pa silang sagot sa amin. Sinisikap din ng BNC na maabot ng linya nina Ang, Wong at Olayvar. At i-ere namin ang kanilang mga panig sa oras na makuha namin ang mga ito. Mariing itinanggi ni Bansud Oriental Mindoro Vice Mayor Alma Mirano ang anumang koneksyon niya sa inarestong DPWH Mimaropa official na si Dennis Abagon na natagpuan mismo sa loob ng pag-aari niyang bahay. Git ng Vice-Alcalde, pinauupahan lang niya ang property at walang anumang koneksyon kay Abagon. Para patunayan na wala siyang tinatago, mismong siya pa raw ang nagbigay ng full permission sa NBI para pasukin ang bahay na nagresulta sa mabilis at matagumpay na operasyon. Malinaw raw na biktima lang siya ng maling impresyon at kailanman ay hindi siya makakakanlo o magkakanlo ng mga magnanakaw o sangkot sa korupsyon. Panawagan ni Vice Mayor Mirano, huwag basta mangusga at tingnan ng totoong facts dahil wala siyang kinalaman sa kaso ni Abagon. Palpak daw ang anti-drug campaign ng Duterte administration. Yan ang matapang na inihayag ni Naga City Mayor Lene Robredo. Git ni Robredo na lalo raw lumala ang problema sa droga sa Naga mula 2016 kahit hype pa noon ang Oplan Tokhang. Kinunda rin niya ang mababaw at pang-compliance daw na implementasyon ng rehab programs kaya't wala raw talagang naging tunay na pagbabago. Naalarma rin ang dating Vice Presidente sa umano'y dumaraming high school students na nasangkot sa droga. Kaya ngayong 4 na buwan pa lang daw siya sa kanyang pwesto, sinabi ni Robredo na sinimulan na nila ang paglipat ng prevention focus strategy dahil kung enforcement lang daw ang laban, walang mangyayari kahit ilang tokhang pa ang gagawin. Huwag basta maniwala sa fake news. Yan ang giniit ni Bohol Governor Aris Omentado sa kumakalat na picture kasama ang kanya raw friends of ill repute sa Shangri-La.
Paliwanag ng gobernador, ang litratong ay kuha pa noong 2023 sa kanilang lunch treat at pa-welcome home kina Vice Mayor Toper at Congressman Alexy Tutor. Banat kasi ng page content creator na sina Willie Ramasola at Isboy Matibay, binabaha ng araw ang kanilang bayan. Nakuha pa raw kumain sa mamahaling hotel nila Aumentado. Tinawag din silang kurakot sa buhol at mga makakapal ang muka. Pero buwelta ng gobernador, wala siyang oras sa luho dahil tutok siya sa sitwasyon ng probinsya, bunsod pa rin ng epekto ng Tropical Depression Verbena. Kaya't puro imbento lang anya ang kwentong Shangri-La Hangout. Nang gagalaiting sinugod ni disqualified Davao del Sur Vice Governor Mark Cagas ang mga pulis na rumisponde sa pamamaril sa isang barangay captain sa Digos City. Dead on the spot si Barangay 3 de Mayo Captain Oscar Bucol Jr. habang naka-livestream at may binabatikos na ilang opisyal at politiko ng munisipyo. Dumating ang isang lalaki para magsauli ng wallet pero ilang sandali lang Tabak! Tabak! Humingi pa ng tulong ang kapitan pero kinalaunan ay nasawi rin. Sumugod naman sa crime scene si Cagas at sinigaw-sigawan at minura ang mga pulis habang may hawak pang baril. Nananawagan ng hustisya si Governor Yvonne Cagas sa pagkamatay ni Cap Oscar. Nangako rin silang mag-asawa na hahabulin ang mga nasa likod ng krimen. Patuloy ang investigasyon sa motibo sa pamamaril. Samantala, sinuspinde ng Australian Senate ng isang linggo si Senator Pauline Hanson matapos niyang irampa ang black burqa sa loob ng Parliament. Bilang protesta sa pagbasura sa panukala niyang ipagbawal ang full face covering sa publiko. Dahil dyan, binanatan siya ng kapwa niya mga senador. Gaya ni Senador Marin Faruqi na tinawag siyang blatant racist. Disgraceful naman ang naging reaksyon ni Senator Fatima Payman habang si Foreign Minister Penny Wong naman ay nanguna sa censure motion na pumasa sa botong 55-5. Gate pa ng mga senador, ang stand ni Hanson ay malinaw na mockery at intended to vilify Muslim Australians at hindi raw siya worthy na maging miyembro ng chamber. A dress code might be a choice of the senators, but racism should not be the choice of the Senate. This is a racist senator displaying blatant racism and Islamophobia, President, and someone should pull her up on that. Pero ang banat ni Hanson sa kanyang post, kung ayaw raw siyang magsuot nito, ay iban ang burqa. Hindi naman ito ang unang beses na ginawa ni Hanson ang stunt dahil naging controversial din siya noong 2017. Samantala, dinaan ni Venezuela President Nicolas Maduro sa sayaw ang banta ng Estados Unidos. Sa selebrasyon ng Student Day sa Caracas, sinayawan ni President Maduro ang remix ng sarili niyang peace slogans habang tila ginagaya ang trademark dance moves ni US President Donald Trump at may pa-pew-pew finger pistol gesture pa. Ang remix ay may title na Peace, Yes, War, No, na hango sa mga linya ni Maduro kontra Guerra. Sa gitna na rin yan ang tumitinding tensyon sa pagpapatrol ng US warship malapit sa kanilang bansa. No one can stop me, giit ni Maduro habang isinasayaw din ang kanyang asawa. At makihula sa bigating official na naging matalino sa pera, nakobrang kickback in-invest sa mamahaling property dahil na rin sa utos ng kanyang secret lover sa aming pagbabalik. Oras na para sa ating Politiho. Sino itong isang high-ranking official na panalo ang naging personal investment na bunga raw ng controversial ngayon na kickback system? Diba? Oo. Nakabili siya ng 9-digit worth na property sa bandang South. Ang chika, pwedeng
ang kanyang lovey-dovey ang may utos. Grabe, may strategy ba? Yes, strategist yan. Kumbaga, nagpaka-practical dahil nga naman hindi nila alam kung hanggang kailan sila makakakubra. Tingnan mo, anong nangyari ngayon, di ba? Baka mahanap din yan, di ba? Usapan din na mayroon daw na secret love nest ng dalawa sa isang Saucy subdivision sa Metro Manila kung saan umabot sa bilyon ang presyo ng property. Baka galing na nga yan sa kickback din. Ang problema, may asawa itong mautak na politiko. Marami din ang nagtaka sa malalim na bulsa ni subject, gayong hindi gaano kalakihan ang kinikita nito sa gobyerno. Alam na. Yes. Mas lumalakas tuloy ang hinala na galing sa illegal ang kanilang mga transaksyon. Eto, medyo yung clue natin. Kilala si politiko na nasa circle ng ilan sa mga naging controversial na politiko rin at ang kanyang lady love naman may mahabang karanasan na sa bureaucracia. Okay, so pwedeng si politiko, government official, si lovey-dovey ay pwede rin nasa gobyerno. Pwede rin. Okay, alamin natin yan. Yun na yun. Yun na yun. At syempre, hindi mawawala ang ating good vibes. Bukod sa mga controversies, hindi rin pinalampas ng netizens ang before and after daw na itsura ni dating Representative Zaldico sa kanyang mga videos. Paano naman daw kasi sa part 1 and part 2 na pasabog ni Ko, kapansin-pansin ang manipis nitong buhok. Pero sa ikatlo nitong video, trending ang kanyang hair growth. May nag-comment din na hindi nagpalit ng damit, pero nagpalit ng buhok. Tanong tuloy nila, ano raw ba yung shampoo mo, Ko? At baka raw sa mga susunod na video nito ay long hair na ang dating kongresista. Eto naman, hindi na raw kailangang magsalita ni Laguna Board Member Bernadette Olivares dahil face pa lang may subtitles na. Sa isang candid video, kitang-kita daw kung paano nagsasalita ang kanyang facial expressions habang pilit niyang kinakalma o kumakalma sa gitna ng mainit na diskusyon. Ngayon lang din daw niya nalaman na ganito ka-expressive ang mukha niya kapag may ipinaglalaban. At hindi na magiging pulutan ng mga turkey na sina Waddle at Kabul. Binigyan kasi sila ng pardon ni United States President Donald Trump para hindi maging handa sa Thanksgiving dinner. Sa ceremony sa White House, may pahaging din ng American President sa turkey pardon ni former US President Joe Biden last year na invalid daw dahil ginamitan ng autopen. May shade comment din si Trump kina Nancy Pelosi at Chuck Schumer. Na at after all the drama, lilipad sina Waddle at Gabol papuntang North Carolina para sa lifetime na pet turkey luxury life. At maraming salamat sa inyong pagsama sa amin ngayong gabi. Ako si Dexter Caribe. Ako naman si Meiji Cruz. Hanggang bukas dito sa Politico Nightly.